back sa ating channel na It's a Trop. So ngayong araw na ito, bigyan ko kayo ng buong update dito sa growing area para alam nyo kung ano na yung mga nangyari dito at alin yung mga kumbaga nire-restore natin na dami ng mga carnivorous plant kasi maraming namatay noong El Nino at nabisi rin tayo, no? At ngayon nag-umpisa tayong kumbaga iayos uli sila. Actually hindi pa tapos. Ang ginawa ko lang nung nakaraang mga araw, inilabas ko na ng paunti-unti yung mga halaman at inoobserbahan ko kung kakayanin na nila yung init sa labas. Kasi napansin ko medyo malamig na at madalas na yung pag-ulan. Dati kasi madalas umulan pero yung init pagka uminit, grabe, talagang napakasakit sa balat. Ngayon medyo tolerable na. And hopefully magtuloy-tuloy na to para mailabas na uli natin yung ating mga halaman, maparami at mapaganda uli natin sila. So ayan, so kasi pinagtatao ko pala last time kung bakit ko pinasok dito. Nandiyan yung mga yan, ito pala puno yan ng mga carnivorous plantado. So ang nangyari, nandun na sila ngayon sa labas. So pagpasensya nyo na yung mga sampay. Maulan kasi ngayon kaya dito namin sinampay sa may bubong yung aming mga sampayin. Anyway, balik tayo sa halaman. So dahil sobrang init, ayun nga, no, pinasok ko sila dito. Tapos nung nakaraan sabi ko, punong-puno na dito sa loob. So wala na maapakan. Sabi ko, kailangan ilabas ko na to para mas maalagaan, makita sila. Tapos unti-unti maparami natin. Ayan. So umpisa natin dito sa paborito nating Helianthora at yung bigay sa atin nung ating si Sir Albert Santos na halaman, no? Parang may yung name nito, may turtle back sa pangalan niya. So ito na ngayon yan. No, ito yung mas naaarawan kaya mas malaki na ngayon yung bigay niya. Tapos ito yung hindi. Ngayon ko lang nilabas kaya ngayon ganyan lang pa rin kalaki. So gusto pala niya medyo exposed sa light. Anyway, so kung sa Helianthora natin, may mga nabenta tayo ng mga Helianthora, like yung minor at yung iba pang mga klase ng Helianthora. At meron din naman na may mga namatay rin, lalo na yung mga bagong dating. So ayan, so ang mga natira dito, ito una minor. Ayan, so ayan, marami pa rin yung minor at nag-ano pa rin siya, kumbaga nagpo-produce pa rin siya ng mga bagong mga supling, no? Iniisip ko na nga na i-propagate pero alam nyo yun, nasa akin pa rin yung trauma na pag nung nakaraan na tag-init na nag-propagate ako, may mga namatay na minor. Ang natira lang, buti may natira pa nga itong isa na to. Tapos yung mga kasabay niya, ito yun, pero yun lalaki na Kung hindi namatay yung pinropagate ko, siguro mas malaki pa yan dito, no? Ba't namatay yun? Noong una nagkaroon siya ng yung nalanta. Ano ba wala dito nangyari lang yun nung tag-init talaga, sobrang init. Tapos nalanta yung paligid ng Helianthora ko. Paisa-isa lang naman, kaya lang sabi ko ba't ganun. Tapos yung nag-focus siya, yung pangingitim niya doon sa gitna ng Helianthora. Nung pinasa ko naman yung book about sa Helianthora before, natatandaan ko na nangyayari naman yon sa isang bungkus ng Helianthora na yung sa gitna yung namamatay, kaya nagkakaroon ng mga patya sa gitna na walang Helianthora at yung dumadami yung paligid. But ganun pa man, no, dahil hindi ako nakatiis, pinropagate ko siya, no, nung ginalaw ko. Doon siya nadali. So, sabi ko, ay pala hindi ko na lang ginalaw. Kaya yung pag may nangyayaring ganun sa mga Helianthora, tulad nito sa Sarracenia nagas ko, eto nangitim na yung gilid nito, actually gitna pala. So sabi ko, hindi ko na muna pakikialaman tulad nung nakaraan. Titignan natin kung mamamatay talaga siya or maglalabas siya ng small growth sa gilid at ayun dun siya mag-uumpisa uling mabuhay. Pero tingnan natin ayan. Pero ang good news naman, eto tingnan nyo, itong isang mother plant yan, ang dami.
daming supling. So hopefully maparami natin uli itong Sarracenia des. Tapos ito yung hindi dumadami na Sarracenia des na plant natin na isa. Galing to sa isang maliit na walang masyadong roots. Actually isang roots lang yan na hard pa, hindi pa ganun ka healthy. So ngayon nakapag-produce na ulit siya ng isang pitcher. Ayan sa gitna. Ayan. So dito naman sa Newtons, ito yung lagi akong kinakabahan kapag tumutubo yung new growth. Kasi ang new growth niya pula at parang almost brown na palagi. Pero pagka tumatagal, ayan, ano na yung chlorophyll niya, nag-green na. Tulad na itong sa gitna. So medyo may kaba na rin ako dito sa Newtons kasi nakapag-alaga ako ng Newtons dati. Ganyan lagi yung pitcher niya. Tapos kapag nag-produce siya ng mature pitcher na parang ano, ganyan, talagang hindi siya mag-uumpisa sa ganyang kaliit. Siguro ganyan kaagad kalaki o mas malaki pa dyan at mas mahaba. Ganyan yung experience ko sa Newtons dati, mas mahaba. So ang problema sa mas mahabang pitcher, yung humidity at halumigmig, syempre mas nandiyan niya sa baba eh. So mas madaling matuyo yung Newtons. Kaya siguro kung meron kayo ay lagyan nyo sa medyo malamig-lamig na lugar, no? So wala lang akong dito malamig-lamig na lugar kasi mainit talaga dito sa amin. So ito pala, ito yung update natin sa Ciliata naman. Ito binili natin, puro to mga ayan, no? Yung mga pitcher niya maliliit. Tapos nga nag-produce na siya ng isa na matured pitcher, tapos lumabas na rin yung pangalawa. So sana magdire-diretso na yan para makakita tayo ng isang bungkos ng Helianthera ciliata. Ciliata yan, and then ayan, Ciliata. So yan, nakasama pala natin yung si Samsam, kaya medyo tumigil lang. Make it short daw kasi maglalaro na kami. So ito naman yung Helianthera minor bar pilosa ex McDonald's. Nung binili ko to, mga ganyang kalaki. Ito. Pero mas konti yung picture na ito. So medyo mahal yung kung nabili ito dati. Worth it naman kasi tingnan nyo naman nga. Siya yung pinakamalaki sa mga Helianthera natin. At may nabili na yung isang mother plant na yan. Actually mas matibay yung nabili kasi dito sa initan yung nakalagay. Sana buhay pa. Kasi isa yun sa mga pinakamagandang McDonald's na meron din ako. So ito, nagkaanak siya ng kusa, yung McDonald's natin. Alam niyo ba nangyari yan? Nung nilagyan ko ng live sphagnum yung paligid. Kaya plano ko, itong mga ibang natira, lagyan ko na rin ng live sphagnum. So gawa na rin natin ng video yan pagka ginawa ko. So ang technique lang, pag lalagyan nyo ng live sphagnum, huwag nyo masyadong basa yung medium. Kasi pag masyadong basa, may chance na mabulok rin yung Helianthera nyo. Tapos kung ayaw nyo magpalit ng toppings ng mga halaman nyo, huwag kayong mag-spray lagi ng Maxi. Tapos nasa shade, no? So alam nyo na ang formula na yun, para yun sa mag-a-algae talaga, tulad ng ganyan, no? Yan, nag-a-algae. Pero magiging ganito naman yan after maganda rin naman ang itsura. Kaya lang sa umpisa hindi maganda yung proseso. Tsaka maaari rin magka-cause yan ng pagkabulok, no, yung halaman nyo. Kaya pag live sphagnum kasi, wag lang yung sobrang kapal talaga at sobrang mataas na sa halaman nyo, kasi ang sobrang taas na sphagnum or live sphagnum nagkukos rin yan ng rot. Kasi nga nagiging masyadong basa yung parang crown niya. Nakapag-alaga na kayo ng strawberry, yung crown pagka nabulok yun, di ba? Crown rot, patay agad yung halaman nyo, sudden death. So sa Helianthera ganun din. So ayun, tignan nyo kung gaano kaganda to. Ngayon ko lang nakita itong isang malaki na ito na tumubo sa likod. Ang laki niya, picture jump. So ayan, kumpara nyo sa ibang mga Helianthera. Medyo malaki itong McDonald's na hybrid minor bar pilosa ex McDonald's. So mas makulay yan kapag mas maaraw. Kaya lang
medyo tinatansya ko pa kung ilalabas ko to para mas masikatan ng araw. Ang problema kasi pag nasa outdoor to at walang humidity tulad ng ganito, walang plastic, mas madaling matuyo yung mga picture niya. So hindi nyo ma-maintain na bungkus talaga ng ganyan. Ma-maintain nyo man, hindi siya magkakaroon ng malaking, ang tawag dyan, ito, yung parang spoon sa dulo. So hindi yan nagpo-form kapag mababa yung humidity. Kaya baka imbis na ilabas ko to, tanggalin ko na lang tong cage, ipatong ko na lang sa baba, tapos palibutan ko ng live sphagnum moss. Set up pa natin para mas maganda yung datingan dito sa lugar na to. So anyway, ayan yung update sa mga Helianthera natin dito. So short doon, dinubulungan na ako ni Samsung. So yung mga live sphagnum moss naman, eto nandito yan. Yung mga live sphagnum moss natin. Ano na yung sphagnum moss, nagpo-produce na ng spore. Ayan o. Ayan o. May summit. Ayan, may mga head na siya na. Ayan yung pagka ano sa. Oh. Meron pang iba yung mga hindi red. Saan ba? Ayan. Ayan o. Diba? So ayan. Gold to red, one black. Kapag yung sphagnum moss nagpaparami, di ba? Bumuputok yan, tapos parang ewan ko spore yata yung pamamaraan nila para dumami. So pagka kumapit yan kung saan na walang sphagnum, tutubuan kung suitable yung environment. So bihira yung nangyari kasi dati hindi na nangyayari yan dito sa growing area at ngayon nangyari na uli. So hopefully magandang sa inyo. So, nandun yung iba. Ayun, may mga labahan pa. Ayan. Tapos nandyan yung mga Helianthera, yung Nepenthes natin. Tapos, excuse me. Wait lang. Ito pa yung ibang mga live sphagnum moss. Dito ko nilagay, pasensya na kayo sa daming sampayan. Ayan, dito ko siya nilagay para yung pasok ng hangin na mainit dito or dry na hangin, medyo maging humid. Which is, naging effective naman. Pansin ko na medyo maalinsangan yung lugar na to, which is ayun yung natin, yung humidity. So meron pa rin dito sa ilalim. Pali madadagdagan pa to pero pwede na siguro magdagdag. Tapos meron pa doon, tapos sa ilalim meron pa rin. So sorry pa. Punta muna ako sa labas pakita natin yung mga halaman sa labas. Dinalan ako ng langka. Thank you, Samsung. So, sa halaman muna tayo. Huwag muna natin pansinin yung mga bees. Pero kung makikita nyo, yan talaga. So, dito naman, sa variegated natin na Nepenthes, napasarap yung pagpapakain ko. Pero, ang advantage nyo sa Nepenthes, kapag na-overfeed kayo, wala kayong poproblemahin na mamamatay yung halaman for overfeeding, no? Kung ang ginagawa nyo ay paglalagay ng pagkain sa pitcher, pero kung nilagay nyo sa lupa, replant kayo ng malala. Pero dahil nilagay natin yan sa pitcher, ang nadali lang yung pitcher. Actually hindi pa nga ganun 100% na natuyo, pero ayan, kasi matapang yung ano bang tawag nun? Hindi ko alam yung dugo ng insect. Dati nabanggit yan doon sa napanood ko, pero nakalimutan ko na. Pero yan, yung parang yung liquid na parang equivalent ng blood sa mga insect. Ayan, so nagiging masyadong siguro kontra yon dun sa ng pitcher, yan, natutuyo sila. So pero dun sa malalaking klase ng pitcher, tulad ng halimbawa itong Geriana, kaya na itong magtunaw kahit na malalaking mga insect. Wag lang yung pasensya na sa word, yung daga na malalaki. Kasi pag kayo nabulok, yun, bukod sa mabaho yung lugar nyo, talagang mabubulok yung Geriana nyo. Na-try ko na yan dati sa trongkata naman. So kapag sobrang laki nung daga, ayun, nangingitim. Pero pagka mais lang or maliit na daga, ayun, kaya naman niyang i-digest without causing harm dun sa pitcher ng plant, no? Kahit na mabulok yung pitcher niyan ng inyong mabulok yung
Ayan, mabulok yung pitcher. Mabulok yung ano nyo. Yung pitcher lang yung mabubulok pero hindi yung buong halaman. Ayun yung kagandahan sa mga nepenthes. So ayun yung ibang mga ano natin, ibang mga nepenthes and sarracenia. Tapos ito naman pala, etong tawag dito, Pingicula primuliflora. Ano na to, peace out na. Biglang may nakita ako sa isang lalagyan na tumubo siya, nag-iisa. So ang ginawa ko, sabi ko napaka-fragile ng itsura niya. So pinatagal ko muna dito ako nilagay sa ICU natin na lalagyanan. So nung nagkaroon na siya ng kumbaga new growth, nagtanggal ako ng 2 leaf. Sabi ko tatry ko lang kung mabubuhay. So, tumagal ng mga ilang linggo, walang sign of life. Sabi ko, grabe to. Walang sign of life. Tapos nung tumagal-tagal pa, nagkaroon na siya ng parang tigyawat sa mga leaf sa dulo. Ayan, yung parang ganyan. So in this case, sa leaf siya na tumubo. So nasa naman? Ito. Ayan. Tapos yan, no, hinayaan ko na sila, nilabas ko na. Tapos hopefully tumuloy na tong mga to. Ayan, yung mga tumubo na yan. At magiging halaman na rin. Kasi yun na lang yung tira ko primuliflora. Kung matatandaan nyo, isang tray rin yan, di ba? So, ayan. Tapos ito yung mga seed grow natin ng mga Venus flytrap. Ayan. So, may mga red na tumubo. Tulad na ito. Ayan, red. Saan pa ba ibang red? Ito. Wait ka lang. Ayan. Nubulong-bulong ng shirt eh. Tapusin ko na daw yung video. Tapos ito naman yung bigay na sa atin ni Ma'am Precious. Ito pala. Yung basil. Ayan. Tumubo na. Lumaki na. Ayan. Nakakatuwa yung basil eh. Ganda ng kulay. So, nandito na mga seed grow na mga nepenthes natin. Ayan, mayroong tayong mga seed grow dyan na mga nag-survive dun sa tag-init. May mga iba't iba na yung size nila. May mga mabilis lumaki. May mga mababagal. Ayan. So, yung mga ID niyan. Nandyan. Hanapin pa natin. Nasa ilalim. So, ayan. Iba-iba yung size nila eh. Yung mga seed grow na mga nepenthes. Nilabas ko na rin kasi para makatanggap ng araw. Kasi pagka seed grow matitibay naman yan sila. So huwag nyo lang gagawin to ha sa mga outdoor nyo. Indoor plant nyo. Tapos i-outdoor nyo agad ng ganito. Minsan nadadali agad sila, namamatay. Ayan. Tapos ito yung iba medyo malalaki na. Ito pala yung galing kay Ma'am, ang pangalan na ito, kalimutan ko. Nasa dulo ng dila. Pero ayan, ito yung yung may 2 kasarian galing sa mother plant na may 2 kasarian na nepenthes. Ayan. Tapos Philippinensis naman tong isa. Ma'am Carmen, ayan. Carmen Woods. Tapos ito pa yung iba, ito common lang to. Pero lowland kaya mabilis lumaki. Tapos ito nagpropagate pala ako na Piliformis. Ewan ko kung na-upload ko yung video na yan. Pero ayan, tumubo na yung propagation natin. Ito yung tinry ko na patubuin. Kasi ito isa sa mga pinakamadali. Sabi ko kung makakaya ko to. So step by step yung ginawa ko ngayon. Mula ako sa pinakamadali. Susundan ko yan na mas mahirap na i-propagate na plants. At hopefully yung mga Venus flytrap, Helianthera natin. At makapag-acquire rin tayo ng Cephalotus. Ayun, makapag-propagate na rin tayo. Tinanin ko pati yan. Makahiyaya tayo sa amin or kung ano yan. So yan, yung mga nepenthes natin na Mirabilis and Viking hybrid yan. Sabi nila, ang Viking kasi Mirabilis rin. So Mirabilis na lang itawag. So, para hindi rin ako mahirapan, hindi ngayon. Mirabilis na lang itatawag natin yan. Pero kung tatanungin nila, di sasabihin natin yung buong pangalan niya. Napakahaba ng pangalan niya eh. Tapos, pansinin nyo. Niwala kayo sa hindi. Sabi. So, ito yung mga siguro natin ng Mirabilis last time na na-harvest natin.
Alam nyo ba, etong mga to, lahat to magkakapatid. Ayan. Pero iba-iba yung size nila. Oh. Depende sa laki ng paso na pinaglagyan. Kakapatid yan, pati ito kapatid yan. At may malaki pa dyan ng mga nabenta na nung nakaraan. For sure, full grown mother plant na yung mga yan. Pero dahil nakalagay sila sa maliit na paso at dikit-dikit sila, hindi sila lumalaki ng sobrang laki. Kaya kung gusto nyo palakihin yan, idirekta nyo sa malaking paso para kumalat yung ugat, mas mabilis lalaki yung halaman nyo. So ako baka gano'n na rin gawin ko. No? Kaya nga ang ginawa ko ngayon, tingnan nyo. Ayan, dami pa pala dito. Nilagyan ko na ng mga sphagnum moss dito, perlite. Tatanim ko na yan directly dyan sa baba. So dumami sila, kung dumami, tapos makapagbenta ulit tayo ng seeds kapag nag-flower na sila at nakapag-produce tayo ng seeds. Tapos dito naman yung mga pinikula. Ito, nandito yung pinks na iba. Pinapaganda pa. No, ayan. So para pag maganda na, pwede na tayo mag-out ng pa isa-isa. Ayan, nag-propagate na rin pala ako. Hopefully may mga nag-ano na dito. Tingnan natin nga kung good sign or bad sign yung nangyari dito. Tulad dun sa nangyari, ito pala may mga naging successful, pero ilan. Ayun ang inaano ko ngayon eh. Medyo mahirap magparami ngayon sa outdoor, pero hopefully yung hirap na yun eh bigyan natin ng equivalent na sipag para mabilis silang dumami. So ayan, ito rin yung mother plant ng Piliformis, kaya pinarami kasi nga hindi sila ganun kaganda, pero mabilis naman paramihin yung mga Piliformis na yan. Ayan, ikot tayo para makita natin. Kasi ito pa yung iba, Aphrodite. Ayan, so binilabas ko na, kaya in-expect natin na mag-acclimate mo na yan bago natin maparami. Agnata, ayan. Ito naman yung Cyclosecta. Ayan, so naulan ngayon kaya kinakabahan rin ako sa mga pingikula. Tapos ito naman yung mga seed grow natin na mga BFT. Ayan, hopefully maka-acclimate na rin sila at gumanda sa outdoor. So ayan yung ibang mga Venus flytrap na na-save natin mula sa mainit na panahon ng nakaraan. Nakakatawa itong 12 thread do. Kahit na sobrang init ng nakaraan, nabuhay pa rin. At nabili na yung pinakamalaki niyan. May nag-walk-in dito si ma'am. Binili yung pinakamalaki. Tapos bumili rin siya ng Nepenthes and I think Pingicula. Or previous natin yung Pingicula. Nepenthes lang yata tsaka BFT yung binili niya doon. Tapos ito yung mga ibang mga Sanjus na ina-acclimate natin outdoor. Pingicula and other BFT. Short ng bata. Tapos sa mga ano pala natin, bees, ito. Ayan, nakalagay yan lahat dyan. Pagka ano, maisip nyo, kung dati-rati ayaw natin may harang sa taas. Pero ngayon, gusto ko na nakasabit yung mga bees dyan kasi para protection na rin sa sobrang init. So yung mga leaf or vine ng grapes, hinayaan ko na rin silang kumbaga lilim dito kasi nga sakaling mag-init na naman may laban na yung mga halaman natin sa init ng araw. Magkumpisa na uli silang mamunga pero pa isa-isa at pa ilan-ilan lang, pero pagka nagbawas na uli tayo dito ng leaf, sigurado bunga na naman ng marami. Anyway, ayan lang yung update sa ating growing area. Oops, nagalaw ko yung isang beehive. Ayan. So sana nasa mabuti kayong kalagayan, and soon magawa na tayo ng video about sa mga propagation, replanting ng mga halaman. At kung may mga request pa kayo na iba, no, ayan, gawa natin ng video yarn. Ayan, tapos etong ano pala, binata na na-save natin last time, no? Okay naman siya. Ayan, nagpo-produce na ng paunti-unting dew. Nilabas ko na rin. Ayan. Hopefully mabuhay yan. Matibay palang binata. Basta't kumbaga mailagay mo sa medyo suitable na area. So nung masyadong mahangin, mainit yung time na yun, ayun, namatay sila doon. Pero actually isa sila sa mga huling mga nag-decline yung health. Matibay ang binata. So mas naunang nag-decline yung health ng mga ano ba, pinks.
or BFT. Basta yan. Nahuli yung mga sanjus tulad ng binana. So, ayan. So, hopefully, tulad ng bisal na to, ayan, ay unti-unti ring tumubo yung mga plants natin na iba na acclimated na sa growing area natin. So, yun lang muna. Salamat sa inyong panonood. 25, siguro 30 minutes so pagka na-upload ko. Ayan, God bless sa inyo. Ayan, bye-bye. Ayan pala, hindi ko na isama dito yung video na itong mga Nepenthes, Bicalcarata. Ayan. Buhayan lahat. Kaya titibay ang mga Bicalcarata. Tapos BCI. Yan, nandyan sila. At iba pang mga Nepenthes, nag-survive naman. Ayan. Ito yung pinakamalapit sa stainless bean na Nepenthes. Napuno siya ng propolis. And dagta yata yan yung ayan, tinatawag na resin sa mga plant. So anti-insect yan, kaya maaring makatulong yan para hindi makapunta yung mga peste. Pero yung mga ants na pumupunta naman, nakakapunta pa. So yun lang muna. God bless and bye bye.